Yung araw guys, samahan nyo nga pala kami magluto nitong ating seafood overload. Meron nga pala guys tayo ditong sihe, tahong at malaking isda. Meron rin nga pala tayo ditong ayama at mga hipon na sobrang sarap talaga. Kaya nga niluto kaagad namin to ng sweet and spicy at grabe guys, so napakatatabat na food trip na naman nga pala kami ni Dugong dito sa taas ng ating treehouse. Kaya samahan nyo kami. What's up guys? What's up mga napadaan lang? So ngayong araw nga pala guys ay iniyaya ko agad si Dugong papunta doon sa aming palaisdaan para magluto ng sobrang daming mga seafood. Reklamo kasi guys si Dugong kahapon kasi kukunti daw yung pinood trip namin nung nanguha kami ng kulapot. Kaya sabi ko sa kanya ngayong araw ay bibili kami ng marami namin pufood tripin. Hindi pa nga guys si Dugong dito nagpapahalata na sobrang saya doon sa aming bibilhin at pufood tripin kasi daw baka sabihin nyo guys na matakaw daw siya. Pero sabi ko naman sa kanya guys kahit di nyo sabihin ay alam naman nila yun. Pero joke lang yung guys, talagang mahilig lang si Dugong kumain kahit di siya tumataba. Tapos ayun na nga guys, nakarating na nga pala tayo dito sa ating treehouse at kung makikita nyo yung low tide nga pala. Nilagay nga lang guys namin dito sa lamesa yung aming mga lulutuin at pupudripin. Kaya kung makikita nyo sobrang happy talaga ni Dugong at patalon-talon pa yan. Grabe, parang sumasaya na naman si Dugong ngayong araw. Ito nga pala guys yung mga pupudripin natin. Ito sihe, meron tayong sihe dito guys na binili natin. Meron din guys tayo ditong tahong. Grabe guys, so napakalalaki niyang tahong na yan. Ang pagkakaiba nga pala guys ng tahong dito sa kulapot na tinatawag sa lugar namin ay medyo malaki siya tapos may green siya sa dulo. Tapos meron rin guys tayo ditong malaking isda na kung tawagin dito sa lugar namin ay tandain. At syempre guys, ang hindi magpapatalo itong ating napakatatabang mga babaeng ayama guys. Grabe, kitang-kita nyo naman talagang solid na solid yung katawan niyan. Talagang pag pinitik ko sila sa balugbog talaga namang punong-puno wari yung laman yung loob niyan. Tapos meron rin nga pala guys tayo dito mga hipong pasaw na isasama natin dito sa ating pufood tripin. Grabe guys, overload seafood talaga to. Kaya tuwan-tuwa kami ni Dugong. Kaya ayun guys, agad nga kami nagpasiga dito ng apoy at sinalang namin tong kawali. Uunahin nga pala guys natin lutuin itong mga alimango. At syempre guys, isasabay na din natin dyan itong mga hipon. I-steam lang natin sila guys para mamaya pag nilahok na natin yung mga sauce ay madali na lang sila guys maluto. Papakuluan nga pala guys natin to at papaigahan dito sa dala nating Sprite guys para medyo manamis-namis naman yung lasa niya. Habang inihintay nga guys namin maluto yung ayam at hipon dun, tuwan-tuwa si Dugong sa part na yan kasi naaamoy na naman daw niya guys na makakakain siya ng madami. After nga lang guys ng ilang minuto, grabe, inalis na agad ni Dugong dito yung taklob at kung makikita nyo guys, luto na itong alimango natin at itong mga hipon natin na sobrang sarap. After nga guys natin maluto yung hipon at alimango natin, naglagay na rin tayo dito ng mantikilya. Wala kasi guys kami makitang butter kanina kaya pwede na rin to. Tapos ayun guys, nilagay ko na rin itong ginayat kong mga maraming bawang. At nung medyo nga masunog-sunog na guys yung bawang ay ilalagay na rin natin itong unang sihi. Grabe, sihi nga pala guys ang tawag dito sa lugar namin yan. Tapos isusunod na guys natin itong mga tahong natin na nabili kanina. At ilalagay na rin nga pala guys natin itong kulapot na tinatawag dito sa lugar namin. Sobrang lasa nga yan guys, mas masarap pa yan sa tahong. Habang inihintay nga guys natin bumuka yung mga niluluto natin mga shell doon ay nagbasketball muna kami dito ni Dugong. Baka kasi guys manabana kami kakafood trip namin kaya nagpapawis lang muna kami dito. Matagal-tagal na rin kasi guys kaming walang laro pero si Dugong guys kakalaro lang nito sa gilas. Kasi guys kamukha nito si Renza Bandot dito nga guys dumakdak pa yan. Sabi niya nga guys sa akin sayang daw hindi siya pinapasok ni Coach Chot. Sayang daw panalo daw talaga sana ang gilas kung hindi daw siya binangko. Sabi ko naman guys sa kanya wag niya nang isipin yun. Ang isipin niya na lang itong aming niluluto at aming pufood tripin. Tapos ayun na nga guys maya-maya nga lang after nating mag-basketball ay grabe nakabuka na lahat nitong mga shell nating niluluto. Dahil nga guys nakabuka na sila, ilalagay na rin natin tong niluto natin kanina mga alimango guys. Isasalansan lang natin sila maayos. At syempre susunod na rin nating ilagay itong ating mga hipon na napakasarap guys. Grabe nakailang bawas na nga pala dyan si Dugong bago niya mailagay dito sa kaldero. Buti na lang guys nakita ko. Tapos lalagyan rin nga pala guys natin itong sweet and spicy na tomato sauce na to para sumarap talaga siya. Grabe guys, so kitang kita nyo naman na juicy talaga. Iintayin nga lang guys natin to ng ilang minuto halu-haluin natin para pumasok yung mga pampalasang sangkap doon sa loob ng mga hipon at mga ayamat doon sa mga shell natin para mas masarap. Grabe, mukhang mauubos na naman ni Dugong yung bahaw namin dala ngayong araw kasi naku napakaunti pa naman ng bahaw naming bahaw. In-steam ko nga lang guys ulit to ng konti tapos eto na guys, grabe luto na agad itong ating niluluto. Sana nga lang guys maubos namin to ni Dugong pero pag hindi guys namin to naubos iuwi namin to doon sa mga pamilya namin para makatikim naman sila ng luto. At hindi pa nga dyan guys nagtatapusan lahat kasi sabi ni Dugong kailangan daw namin ng panghimagas after daw namin kumain kaya yun bumili ako dito nitong lulutuin namin french fries. Grabe guys, so kitang-kita nyo naman. Talaga naman guys, napakarami request ni Dugong dito sa food trip namin. Kaya ayun guys, dali-dali nga ako nagprito dito. At eto na nga guys, after lang ng ilang minuto ay naluto na rin kaagad. At syempre guys, itong huli natin lulutuin, itong malaking isdang tandain natin, ilulubog nga lang natin dito sa napakaraming mantika para maluto ko agad siya. At dahil nga guys, patapos na yung mga niluluto namin ay happy na si Dugong sa part na to. At eto na nga guys, after lang ng ilang minuto ay luto na rin kaagad itong pritong isda natin. Bago
bago nga pala guys tayo kumain, ilalagyan muna natin ng cheese to sa ibabaw. Ito mga niluto nating ayama hipon tsaka mga shell para mas malasa talaga. Tapos hahalu-haluin natin yan guys para maghalo-halo yung mga pampalasa niya at sumarap siya ng todo. After nga lang guys namin may prepare ang lahat, umakyat na agad kami dito sa treehouse namin at naglatag na agad kami dito ng dahon ng saging. Tapos eto na nga guys yung pupudripin natin. Meron tayo ditong pritong isda, alimango, meron din guys tayo dito mga hipon at ditong mga sihi guys at itong mga tahong. Grabe, nabubulol-bulol na nga ako dito sa sobrang sarap. Talagang feel na feel ko ng gustong-gusto na agad kumain ni Dugong sa part na to. At habang nagbibideo nga ako dito guys, nagdadampot na naman kaagad dito si Dugong. Buti na lang nakita ko, sabi ko maya-maya lang. Syempre kailangan muna namin magpasalamat kay Lord sa pag-iingat at pagbibigay niya ng biyaya sa amin sa araw-araw. Tapos ayun na nga guys, after nga lang namin magdasal, sabi ko kay Dugong ano pang iniintay natin, kaya kumurit na agad tayo nitong pritong isda. At grabe guys, first bite pa lang namin ni Dugong, sobrang quality talaga at napakasarap. At syempre guys, ang isusunod natin dito, itong mga malalaki nating alimango na sobrang daming aligi. Kaya nga guys, pagkabukas pa lang namin ng balugbog niya, grabe, talaga nakitang-kita nyo na talaga yung mga aligi niya. Kaya nga agad namin nginat-ngat ni Dugong yan para matikman na yung laman ng ayama. Grabe, kitang-kita nyo guys, talaga namang ma-high blood kayo pag dinamihan nyo ng kain nito. Tapos dito nga guys sa part na to, tiniklap pa namin yung aligi na nandun sa kanya ibabaw ng bao-bao. At grabe guys, sobrang solid talaga. Tapos ayun, isusunod nga pala namin tikman itong ating mga hipon. Hindi na nga pala guys natin naalsan to ng balat kasi malambot na rin siya. At grabe guys, solid na solid din yung lasa nitong hipon, manamis-namis. Si Dugong kasi guys na nakaisip nito na pagsamasamahin daw namin yung mga pinupod trip namin mga seafoods. At dito nga guys sa part na to, ayan titikman naman namin tong sihi. Grabe guys, isa rin talaga sa napakasarap at solid itong sihi na to. Talaga naman guys, lasang gatas yung kanyang laman. At syempre guys, hindi magpapahuli ito mga kulapot at mga tahong natin, kaya ito titikman na rin namin yan ni Dugong. Nakakatuwa lang talaga guys at sobra kami nagpapasalamat kay Lord kahit papano nakakatikim kami ng mga ganitong pagkain. Kasi guys, nung una-una nung hindi pa kami nagbablog ni Dugong sa halip na kainin namin to binebenta na lang namin para magkapera lang kami. Medyo mahal rin kasi talaga guys ang presyo nito mga kinakain natin na to, kaya sobrang salamat talaga kay Lord. Alam nyo ba guys na kahit nasa tabing dagat kami ni Dugong nung mga una-una madalang rin kami makatikim nito mga ayama, mga hipon at mga sugpo na to. Kasi nga guys, gaya ng sabi ko, sa halip na kainin namin to binebenta na lang namin kasi medyo mahal talaga siya at magkakapera kami. Syempre guys, dala na rin ang hirap ng buhay kaya pinipili na lang lagi naming ibenta. Kaya nga guys, lubos kami nagpapasalamat sa inyong lahat. So hanggang dito na lang muna guys, pakishare itong video at kita-kits na lang bukas. Salamat sa panonood guys. Ha.